Nais kong simulan ang ating pag-uusap sa isang napakahalagang aspeto ng ating pagka-Pilipino, ang wikang Pilipino. Higit pa sa pagiging isang paraan ng komunikasyon, ito ay salamin ng ating kultura, kasaysayan at identidad. Ang wikang Pilipino ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Nagbibigay buhay sa ating mga tradisyon at nagpapatuloy ng ating mga kwento mula noon hanggang ngayon. Isa sa mahalagang tungkulin ng ating wika ay ang pagiging tulay ng kaalaman, lalo na sa larangan ng agham. Sa mga video na nagpapakita ng pagbabalita ng bagyo, pagtuturo ng agham at pagpapaliwanag ng kahandaan sa sakuna gamit ang Pilipino. Ipapakita kung paano nagiging mas epektibo ang paghahati ng impormasyon sa mas maraming Pilipino. Ang wika ay nagiging paraan upang mas maunawaan ng mga karamihan ang mga teknikal na konsepto ng agham na karaniwang pinapaliwanag sa Ingles. Sa ganitong paraan, napapalapit ang agham sa pang-araw-araw ng buhay, nagiging mas makabuluhan ang paggamit ito at natutugunan ng mga hamon ng kalikasan. Sama-sama nating tuklasin at pahalagahan ang kayamanan at kapangyarihan ng wikang Filipino, hindi lamang bilang bahagi ng ating kultura, kundi bilang instrumento ng kaalaman at pag-unlad ng bayan. Handa na ba kayong sumama sa akin sa paglalakbay na ito patungo sa mas malalim na pagpapahalaga sa ating pambansang wika? Tara, simulan na natin! Ang Pilipinas ang may pinakamataas na disaster risk sa 2 taong lumipas. Hindi ito ang tamang paraan para magpakitang gilas. Kaya tara, sama-sama tayo sa pagtuklas, patungo sa pagiging handa at ligtas. Let's go! Be disaster wise! Ang Go Bag o Emergency Kit ay isang portable na bag na naglalaman ng mga mahalagang bagay na maaaring kailanganin ninyo sa oras ng emergency. Dapat, laman ng inyong Go Bag ay tubig at collapsible water container. Hindi bababa sa 1 galon kada tao bawat araw para sa 5 araw. Hindi madaling masirang pagkain, sapat para sa 3 araw. Flashlight para sa emergency signals at bilang ilaw. Radyo na di baterya para sa mga anunsyo at balita. Extra na baterya para sa dalang radyo at flashlight. First aid kit na may mahalagang gamot at dust o face mask. Mga mahalagang dokumento, mga kopya ng ID, bank records, at iba pa. Mga personal hygiene items tulad ng sabon, toothbrush, sanitary products, at iba pa. Siyempre, kailangan natin ng pito, kandila na may posporo. Kasama pa dyan ang dagdag na damit, matibay na sapatos, kumot, banig, at kung ano pa. Huwag kalimutan ng trash bag para sa tama at responsableng pagtatapon ng basura. Maaari din itong gamitin bilang raincoat, plato, at kubyertos para sa pagkain at pagluluto. Ngayong National Disaster Resilience Month, hinihikayat ng Philippine Red Cross na maghanda ng inyong Go Bag at ipaalam ito sa iba. Gayon ding siguraduhin na ang inyong Go Bag ay naaayon sa pangangailangan ng inyong mga pamilya. Tandaan, ang kaunting paghahanda ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Maging ligtas at maging matatag. Hanggang sa muli, maging disaster wise. Panahon ni G. Mga kapuso, naging bagyo na po yung low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang Tropical Depression Agaton na unang bagyo sa PAR ngayong 2022. Nakataas ang signal number 1 dahil sa bagyo dito sa may Eastern Samar at mga isla ng Dinagat, Siargao at Bukas Grande. Yung mga lugar na nabanggit, makakaranas po ngayong gabi ng mga pag-ulan at bugso ng hangin. Huling namataan ang sentro ng bagyong Agaton, 130 kilometers, dyan sa may east-southeast of G1 Eastern Samar. Sa wind forecast map ng Metra Weather, mananatili, yan yung sirkulasyon nakikita nyo, mananatili yan sa karagatan habang papalapit naman yung isa pang bagyo na nasa labas pa ng PAR. Yan yung tropical storm na may international name na malakas. Huling nakita kaninang hapon, 1,915 kilometers east of Mindanao, nasa may Pacific Ocean pa yan. Posible itong pumasan ang bagyong forecast ng Metra Weather
Kitang-kita nyo, may mga kulay pula ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw yan, magtutuloy-tuloy po yung ulan. Caraga Region at sa madaling araw at umaga, may ulan ka na dyan sa may Sulu at dyan sa may Socsagen Region. Uulanin din ang iba pang bahagi ng Mindanao pagdating ng hapon at ito ay dahil naman sa thunderstorm. Maulan din ang Eastern at Central Visayas ngayong gabi. Malalakas na ulan mga kapuso, kasama na yung Bohol at Cebu. Tuloy-tuloy na po yan hanggang bukas, araw ng linggo, na kung saan pagdating ng hapon, mas maraming lugar sa Visayas na makakaranas ng ulan. Pero yung malalakas na ulan, nandyan sa Samar at Leyte na pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Kaya bukas ng hapon, asahan mo ang pagulan, maging dyan sa may western portion ng Visayas. May pagulan din bukas sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Palawan. Pero posibleng ulanin ang iba pang bahagi ng Luzon pagdating ng hapon. At dito sa Metro Manila, ganyan din ang inaasahan mga kapuso. Pagdating ng hapon, makikita nyo may kulay dito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Yan po yung thunderstorm na magdudulot ng mga pagulan. Bukod sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1, itong kulay orange na yan, maalon at delikado rin pumalaot dyan sa karagatan naman ng Batanes, Babuyan Group of Islands, dyan sa may Ilocos Norte at Cagayan. At yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magandang agham Pilipinas, ako si Jel Miranda at kayo'y nakatutok sa DOS-TV Bantay Bulkan. Ngayon Nobyembre 28, ating alamin ang sitwasyon ng mga bulkan sa ating bansa. Tili pa rin nasa Alert Level 1 ang Bulkang Mayon. Ang Bulkang Taal naman na matatagpuan sa lalawigan ng Batangas ay nakataas pa rin sa Alert Level 1. Isang volcanic earthquake ang naitala ngayong araw sa Bulkang Taal. Ang ganitong mga aktibidad ay maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga residente sa paligid ng bulkan. Kaya't pinaalalahanan ang publiko na sundin ang mga abiso at alituntuning inilalabas ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang sakuna. Mahigit isang linggo na lang, pasukan na pero patuloy pa rin ang training ng mga guro para sa bagong curriculum sa ilalim ng K-12 program ng Department of Education. Kasama rito ang pagtuturo ng Math at Science sa wikang Filipino mula Kinder hanggang Grade 3. Balitang hatid ni Karen Review. Karamihan sa mga estudyante sa Pilipinas sa Math at Science nahihirapan. Katunayan sa Trends in International Mathematics and Science Study o TIMSS noong 2003, nangulelat ang Pilipinas sa 38 na bansa pagdating sa Math. 34 ang ating ranking. Sa Science, number 43 tayo sa 46 na bansang sinuri. Sa Justice Cecilia Munoz Palma High School, halos kalahati ng kanilang grade 7 students bumagsak sa Math at Science kaya kailangan mag-remedial lessons. Ang dahilan, sa wikang Ingles daw kasi itinuturo ang asignatura. Itong mga bumagsak naming mga mag-aaral na ini-interview ko muna bago sila ma-enroll, tinatanong ko kung bakit mababa, ang karamihan sa sinasabi ay hindi po namin naiintindihan. Bakit anak hindi naiintindihan? Kasi po Ingles. Nitong taon, sinubukan nilang ituro ang Science at Math sa dalawang wika. Ingles ang leksyon pero Filipino ang eksplanasyon. Ang resulta, nanalo at nag-top sa ilang math competitions ang kanilang eskwelahan. Ang pagtuturo gamit ang mother tongue o nakagis ng wika ang isa sa mga layunin ng K-12 program ng Department of Education o DepEd. Sa ilalim ng programa mula Kinder hanggang Grade 3, ituturo ang Math at Science sa sariling wika. Pagdating ng Grade 4 hanggang high school, sa Ingles na ito ituturo pero maaari pa rin gumamit ng Filipino sa pagpapaliwanag. Mas mahirap kasing maintindihan ang isang konsepto kung ang wikang ginagamit pang turo ay di mo rin lubusang naiintindihan. Pag sumukat ka, dapat mas malaki, mas maliit. Pag nag-compare ka. Kasi kapag greater than and less than. So, iniaral mo na yung concept ng larger and smaller, inaaral mo pa yung vocabulary. Correct. Samantalang kung gamitin mo na lang yung wika ng bata, ang focus mo, yung concept, hindi yung language. Ang ibang science at math terms, di naman daw kailangang isalin pa sa Filipino. Gagamitin kung ano man ang mas naiintindihan ng bata. Magiging patuloy ang training ng mga guro sa bagong curriculum ng K-12. Pero sa huling suma, nasa bata at magulang pa rin ang susi para magtagumpay. Ang Gamit ng wikang Filipino sa agham ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas inklusibo at epektibong paghahatid ng kaalaman. Sa panunood ng mga video na tumatalakay sa agham gamit ng Filipino, malinaw na nagiging mas madali para sa karamihan ng Pilipino na maunawaan ng mga technical na usapin tulad ng panahon, kaligtasan at kahandaan. Ang Filipino ay nagsisilbing tulay upang maihatid ang mahahalagang impormasyon sa mas malawak na audience. Sa pagbabalita ng bagyo, ang paggamit ng wikang Filipino ay susi sa mas mabilis at malinaw na pagpapalaganap ng impormasyon dahil mas bihasa ang karamihan sa wikang ito. Mas madaling maipapaliwanag ang mga detalye tulad ng lakas ng hangin, direksyon ng bagyo at mga babala sa pagbaha. Nagiging mas handa ang
sa pagtuturo ng agham sa paaralan, ang paggamit ng Filipino ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral sa komplikadong konsepto tulad ng fisika, biolohiya at kemika. Nagiging inspirasyon ito upang mas lalong magka-interes ang kabataan sa agham at teknolohiya. Sa panahon ng sakuna, tulad ng lindol o bagyo, mahalaga ang malinaw na komunikasyon. Ang wikang Filipino ay tumutulong upang maipaparating ang mga tagubilin tulad ng paggamit ng emergency kits at first aid bags at sa paraang nauunawaan ng lahat. Ang paggamit ng Filipino sa ganitong mga sitwasyon ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, kundi nagpapalaganap din ng kamalayan at nagtutulungan ang komunidad. Bukod sa bilis ng paghahatid ng mensahe, ang paggamit ng Filipino ay nagdudulot ng mas malawak na abot, lalo na sa mga liblib na lugar. Nagiging mas handa ang mga mamamayan at nababawasan ang pinsalang dulot ng kalamidad. Higit pa rito, ang Filipino ay simbolo ng pagkakaisa ng bansa. Sa gitna ng mga hamon, ang wika ang nagbubuklod sa mga mamamayan, nagdadala ng mensahe ng tulong, pag-asa at malasakit. Sa pamamagitan ng wikang Filipino, nagiging mas epektibo ang koordinasyon sa pagitan ng mga autoridad, voluntaryo at mga apektadong komunidad. Hindi lamang ito sandata laban sa sakuna, kundi isang kasangkapan para sa muling pagbangon ng bansa. Sa kabuuan, ang paggamit ng wikang Filipino sa agham at panahon ng kalamidad ay hindi lamang nagpapabilis ng komunikasyon, kundi nagbibigay din ng mas malalim na pag-unawa, pagkakaisa at malasakit. Sa wikang Filipino, mas napapalapit ang agham sa pang-araw-araw na buhay, mas napapalaganap ang kaalaman at mas nagiging handa ang bawat Pilipino sa anumang hamon. Ang ating wika ay hindi lamang tagapaghatid ng impormasyon. Ito ay isang tagapag-ugnay ng ating puso't isipan bilang isang bayan.